10 taon ako naging anino sa likod ng kanyang tagumpay. Pero sa isang iglap, itinapon niya ako na parang basurang walang halaga. Habang humahalahak siya sa piling ng kanyang kabit sa marangyang hotel sa BGC, hindi niya alam na ang bawat sentimong hawak niya ay galing sa perang kinamumuhian niya. Ang pera ko. Ngayong gabi, ang probinsya ng asawa na minaliit niya ang mapapabagsak sa kanyang kaharian. Handa na ba siyang mawala ang lahat? O mas masakit na malaman na ang babaeng tinapakan niya ang siyang may-ari ng kanyang hininga? Ayoko na sa kanya, Selena. She's like a parasite, sucking the life out of my success. Nakakahiya siyang ipakita sa mga business partners ko sa BGC. She looks more like a maid than a wife. Ang boses na iyon na galing sa cellphone ay parang isang matalim na balisong na paulit-ulit na itinataksil ang pandinig ni Nerissa. Sa screen ng kanyang luma at may lamat na telpono, malinaw na malinaw ang mukha ng kanyang asawa, si Rafael. Nakangiti ito, malayo sa seryosong mukha na ipinapakita nito sa bahay. Nakayakap sa kanya ang isang babaeng kumikinang sa ginto at mamahaling tela, si Selena. Don't worry babe, sagot ni Selena habang humahalakak. Ang tunog ay tila gasgas ng kuko sa pisara. After the promotion, you can finally throw her back to the province kung saan siya nanggaling. Dahan-dahang ibinaba ni Nerissa ang kanyang kamay. Sa gitna ng kusinang puno ng halimuyak ng paboritong adobo ni Rafi, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang apron na suot niya ay may mansapa ng toyo at pagmamahal. Kanana pa siyang 3:00 ng madaling araw gising, naglakad patungo sa palengke para makapili ng pinakasariwang karne. Tiniis ang hapdi ng sugat sa daliri mula sa paghihiwa ng bawang. Lahat para sa kanilang 10 anibersaryo. Sa ibabaw ng hapagkainan, may isang maliit na cake na binili niya mula sa kanyang maliit na ipon sa pagtitinda ng kakanin. Happy 10 anniversary, my king, ang nakasulat doon sa medyo tabing na icing. Ngunit ang bawat letra ay tila tinutukso ang kanyang katangahan. Ang bawat plato at kubyertos na maayos niyang inihanda ay nagmistulang mga saksi sa isang krimeng hindi niya inasahan. Naramdaman ni Nerissa ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang kanyang lalamunan ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay, tuyot na tuyot at punong-puno ng pait. Hindi siya makasigaw. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi iyong uri na humihingi ng atensyon, kundi iyong uri na dahan-dahang bumabasag sa bawat buto ng kanyang pagkatao sa loob ng nakabibinging katahimikan. Maya-maya pa ay narinig niya ang paghinto ng isang sasakyan sa labas. Ang tunog ng marangyang makina na binayaran ng kanyang mga lihim na sakripisyo ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa pananabik, kundi habil sa takot. Bumukas ang pinto. Pumasok si Rafi na amoy alak at mamahaling pabango, suot ang isang designer suit na nagkakahalaga ng 6 na buwang sweldo ng isang ordinaryong manggagawa. Ni hindi nga tinignan ang nakahandang hapunan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadiri nang dumapo ang tingin sa kanyang asawa. Bakit gising ka pa? At ano itong suot mo? I told you, Nerissa, stop acting like a martyr wife. It's pathetic. Malamig na bungad ni Rafi. Walang imik na lumapit si Nerissa. Ang kanyang tinig ay tila galing sa ilalim ng lupa. Anibersaryo natin, Rafi. Nagluto ako ng paborito mo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ng lalaki. Lumapit siya sa mesa at gamit ang kanyang isang daliri, tinulak niya ang pinggan ng adobo hanggang sa tumapon ang sarsa sa malinis na mantel. Adobo? Do you really think a CEO like me still eats this kind of trash? My world is changing, Nerissa. At sa mundo ko, wala nang puwang ang isang babaeng amoy kusina at walang alam kundi maglaba ng medyas ko. Kinuha ni Rafi ang isang makapal na brown envelope mula sa kanyang bag at marahas na inihagis ito sa gitna ng mesa, direkta sa ibabaw ng anibersaryo cake ni Nerissa. Ang puting icing ay nayurak. Ang dedikasyon ng pag-ibig ay natakpan ng bigat ng mga dokumento. Pirmahan mo yan. Divorce papers. Ayoko nang pahabain pa ito.
I'm leaving for BGC tonight. Doon na ako titira, sa lugar na nararapat para sa akin. Take Anika with you back to your province. Bibigyan kita ng sapat na pera para hindi kayo magutom. Basta wag mo na akong kukulitin muli. Lumingin si Nerissa sa envelope. Pagkatapos ay sa mga mata ng lalaking minahal niya nang higit sa kanyang sarili. Ang lalaking ito ang tinulungan niyang makapagtapos. Ang lalaking ito ang pinagpuyatan niyang alagaan noong wala pa itong pangalan. Ang lalaking ito ang binuo niya mula sa kawalan gamit ang bawat hibla ng kanyang pagtitiis. Ang bawat sakripisyo ba niya ay wala talagang halaga? Ang lahat ba ng luha at pawis na ibinuhos niya para sa pangarap nito ay itinuring lang nitong dumi sa kanyang sapatos? Sa kailaliman ng kanyang pagkatao, isang bahagi ni Nerissa ang tuluyan ng namatay. Ngunit sa gitna ng abo ng kanyang pag-ibig, may isang bagong damdamin ang nagsisimulang mag-alab. Isang malamig, na galit, na kasing tigas ng diamante. Bakit ba niya piniling maging anino? Bakit ba niya hinayaang tapakan siya ng taong akala niya ay kanyang sandigan? Habang tinititigan niya ang divorce papers, isang tanong ang umalingaw sa kanyang isipan na tila isang sumpa sa gitna ng gabi. Kung malalaman kaya ni Rafi na ang bawat tagumpay na ipinagmamalaki niya ay dahil sa pirma ng babaeng kasalukuyan niyang hinahamak, magagawa pa, kaya niyang tumayo ng matuwid sa harap ng salamin. Sobra na, Rafael. Anak ko ba talaga ang lalaking nakatayo sa harap ko? O isang halimaw na binuo ng kasakiman at kayabangan? Ang boses ni Aling Rosa ay nangangatog sa galit at pait habang dahan-dahang bumababa sa hagdan. Ang matanda, na dapat ay nagpapahinga na dahil sa kanyang mahinang puso, ay naging saksi sa lahat ng kalupitan ng kanyang sariling anak. Nakahawak siya sa kanyang dibdib. Ang mga mata ay naniningkit sa sakit habang tinitignan ang nagkalat na pagkain sa sahig at ang nayurak na cake na pinaghirapan ni Nerissa. Ngunit si Rafi ay hindi man lamang natinag. Sa halip na humingi ng paumanhin, isang mapang-uyam ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Inayos niya ang kanyang kurbata. Tila ba mas mahalaga pa ang bawat tupi ng kanyang damit kaysa sa damdamin ng kanyang ina at asawa. Nay, please, huwag na kayong makisali rito, malamig na sagot ni Rafi. Kaya tayo nananatiling mahirap dahil sa ganyang mindset. Nerissa is a weight on my shoulders. Kung gusto niyo siyang kampihan, sige. Pero huwag niyo akong sisisihin kung pati kayo ay maiwan sa dumi at kahirapan ng bahay na ito. Ang bawat salitang binitiwan ni Rafi ay tila mga lason na pumatak sa sugatang puso ni Nerissa. Pinanood niya ang kanyang biyenan, ang babaeng nagturing sa kanya bilang tunay na anak, ang babaeng tinulungan niyang alagaan sa bawat gabi ng pagkakasakit, na manghina sa harap ng sarili nitong dugo. Ang kawalan ng utang na loob ni Rafi ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa mismong ugat na nagbigay sa kanya ng buhay. Dahan-dahang lumapit si Nerissa kay Aling Rosa at inalalayan ang matanda. Ang kanyang mga kamay ay nanginghinig pa rin, ngunit ang lamig sa kanyang kalooban ay nagsisimula ng maging isang matigas na pader. Wala nang luha na pumatak mula sa kanyang mga mata. Tuyot na ang balon ng kanyang pangtitimpi. Rafi, tignan mo ang nanay mo, mahinahong sabi ni Nerissa. Ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Sa loob ng 10 taon, wala akong hiningi sa iyo kundi ang pagrespeto sa pamilyang ito. Hindi ko inakalang ang tagumpay mo ang magiging dahilan para malimutan mo kung paano maging tao. Tao? Ang pagiging tao ay hindi nakakapagbayad ng bills, Nerissa, sigaw ni Rafi habang kinukuha ang kanyang mga gamit. Ang pera, ang kapangyarihan, iyon ang tunay na sukatan. At sa gabing ito, tinatapos ko na ang lahat ng ugnayan ko sa inyo. Magsama kayo sa dumi ng kahapon. Mabilis na naglakad si Rafi patungo sa pinto. Ang tunay na nakapagpadurog sa puso ni Nerissa ay hindi ang pag-alis ng asawa, kundi ang maliit na figura na nakatayo sa gilid ng pinto ng kwarto. Doon, nakatayo ang kanilang 8 taong gulang na anak na si Anika. Yakap-yakap ang kanyang lumang manika at basang-basa ang muka ng luha.
Papa, huwag po kayong umalis. Hikbi ng bata. Birthday ko po bukas. Sabi niyo kakain tayo sa labas. Tumigil si Rafi sa harap ng kanyang anak. Ngunit sa halip na yakap, isang malamig na tingin lamang ang ibinigay niya. Anika, sumunod ka na lang sa mama mo. Mas mabuti nang doon kayo sa probinsya. Hindi mo maiintindihan ang mga bagay na ginagawa ko para sa kinabukasan ko. Walang lingon-likod na lumabas si Rafi. Ang tunay na tunog ng pagbagsak ng kanilang tahanan ay hindi ang pagsara ng pinto, kundi ang paghagulgol ni Anika na tumagos hanggang sa kailaliman ng kaluluwa ni Nerissa. Niyakap ni Nerissa ang kanyang anak at ang kanyang biyenan sa gitna ng sala. Doon, sa gitna ng kadiliman at amoy ng nasayang na pagkain, naramdaman niya ang huling pintig ng kanyang pagiging martyr. Ang babaeng nangarap lamang ng simpleng buhay ay tuluyan ng pinalitan ng isang renang handang bawian ang lahat ng sa kanya. Nang kumalma na ang lahat at nakatulog na ang kanyang mag-ina, pumunta si Nerissa sa maliit na beranda. Kinuha niya ang isa pang telepono mula sa ilalim ng isang lumang kahon, isang smartphone na makinis, mahalaga at hindi kailanman nakita ni Rafi. Pinindot niya ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Pagkatapos ng ilang ring, isang baritonong boses ang sumagot, puno ng matinding paggalang. Good evening, Chairwoman. Kanina pa po kami, naghihintay sa tawag ninyo. Huminga ng malalim si Nerissa. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa malalayong ilaw ng BGC, kung saan papunta ang kanyang asawa. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Lolo Pen, handa na akong bumalik, sabi ni Nerissa. Ipadala mo ang lahat ng sasakyan sa bahay bago sumikat ang araw. At pakisabi sa Board of Directors ng Luwalhati Global, ang anino na pinagtataguan ko sa loob ng 10 taon ay tapos na. Panahon na para malaman ng mundo kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng hininga ng kumpanyang ito. Ibinaba ni Nerissa ang telepono. Sa kanyang isipan, hindi na siya ang asawang tinatapon. Siya na ang bagyong darating na hindi kailanman napaghandaan ni Rafael Belmonte. Habang tinitignan ni Nerissa ang kanyang mga kamay sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kusina, hindi niya mapigil ang mapait na mapangiti. Ang mga dulo ng kanyang daliri ay magaspang. May mga bakas ng paso mula sa pagluluto at mga sugat na tuyo na mula sa paglalaba ng mga damit ni Rafi sa loob ng 10 taon. 10 taon niyang itinago ang kanyang tunay na pagkatao sa ilalim ng mga paltos at pagod, lahat dahil sa isang pangakong binitiwan niya sa kanyang amang si Don Segundo Lualhati, bago itong nalagutan ng hininga. Hanapin mo ang lalaking mamahalin ka dahil sa iyong puso, hindi dahil sa iyong yaman, Nerissa. Yun ang huling bili ng kanyang ama. At sa loob ng 1 dekada, naniwala siya na si Rafi ang lalaking yon. Inakala niya na ang pagsusumikap niyang maging isang simpleng asawa ay sapat na para mapanatili ang init ng kanilang tahanan. Hindi alam ni Rafi na ang bawat pagkakataong nakukuha nito sa negosyo, ang bawat kumpanyang nagtitiwala rito at ang mismong puhunan na nagpalago sa kanyang kumpanya ay galing sa mga lihim na pondo ng Luwalhati Global Capital na ipinag-uutos ni Nerissa sa ilalim ng ibang pangalan. Dahan-dahang binuksan ni Nerissa ang isang maliit na cabinet sa ilalim ng lababo. Isang lugar na hinding-hindi titignan ni Rafi dahil diring-diri ito sa dumi. Sa likod ng mga bote ng sabon at panlinis, kinuha niya ang isang itim na envelope na naglalaman ng kanyang tunay na kapangyarihan. Ito ang mga dokumentong magpapatunay na ang 20 bilyong pisong proyektong hinahabol ni Rafi sa BGC ay hindi mangyayari kung wala ang kanyang lagda. Ang sakit na binigay mo, Rafi, ay ang huling utang na loob na babayaran ko sa iyo. Bulong ni Nerissa sa hangin. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ang bawat salita ay tila isang matalim na kristal na nabubuo sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Nerissa ang pag-init ng kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ang pag-agos ng luha. Ang pag-ibig na dati ay nagbibigay sa kanya ng liwanag ay pinalitan na ng isang madilim
at malamig na determinasyon. Tumingin siya sa salamin ng banyo. Ang babaeng nandoon ay pagod, may itim sa ilalim ng mga mata at suot ang isang kupas na duster. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, muling nagising ang dugong luwalhati. Isang dugong hindi kailanman nagpapatalo sa kawalan ng katarungan. Eksaktong 4:00 ng madaling araw, ang katahimikan ng kanilang maliit na kalye ay nagambala ng pagdating ng 3 itim na sasakyan. Ang mga ito ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng post, malinis, maranya, at tila mga dambuhalang hayop na nagbabantay sa paligid. Ang mga kapitbahay na nagsisimula ng gumising ay sumisilip sa kanilang mga bintana, nagtataka kung anong klaseng bisita ang darating sa bahay ng isang mahirap na pamilya. Isang matandang lalaki na may puting buhok, ngunit tuwid pa rin ang tindig ang lumabas mula sa pangunahing sasakyan. Si Lolo Ben. Suot ang kanyang pormal na uniporme, naglakad siya patungo sa pintuan ni Nerissa nang may matinding paggalang. Sa bawat hakbang ng kanyang mga sapatos sa semento, tila muling bumabalik ang dignidad na matagal na itinago ni Nerissa. Nang bumukas ang pinto, yumukod ng malalim si Lolo Ben. Handa na po ang lahat sa main office, Chairwoman. Ang Board of Directors ay naghihintay na sa inyong pagbabalik. Ang inyong mga gamit sa mansyon ay naayos na rin po. Tumango si Nerissa. Salamat, Lolo Ben. Pakidala na ang mga gamit ni Aling Rosa at Anika sa sasakyan. Ayaw kong maiwan kahit isang hibla ng alaala sa bahay na ito. Ngunit bago pa man sila tuluyan makalabas, isang pamilya na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Isang pulang sports car na pagmamay-ari ni Selena. Bumaba ang babae, suot ang kanyang mapanghamang ngiti habang may hawak na isang piraso ng papel. Hindi niya napansin ang mga itim na sasakyang nakaparada sa dilim. Ang tanging nakita niya ay ang kupas na duster ni Nerissa sa pintuan. Hindi ka pa rin ba umaalis, Nerissa? Maangas na sabi ni Selena habang lumalapit. Masyado ka namang makapal. Heto, pirmahan mo na ito. Isang tseke na may sapat na zero para makabili ka ng bagong buhay sa probinsya. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka ni Rafi sa korte. Lumapit si Selena at iwinasiwas ang tseke sa mukha ni Nerissa. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay tila isang insulto sa payapang madaling araw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Nerissa. Hindi siya natakot. Sa halip, kinuha niya ang tseke at dahan-dahang pinagpunit-punit ito sa harap ng nandidilat na mga mata ni Selena. Ang perang ito ay kasing dumi ng kaluluwa mo, Selena. Malamig na sabi ni Nerissa. Itago mo yan para sa abogado niyo ni Rafi. Dahil simula sa araw na ito, ang bawat sentimong kinuha niyo sa pamilyang ito ay kukunin ko ng may kasamang interes. Bago pa makasagot si Selena, lumabas si Lolo Ben mula sa dilim at tumayo sa tabi ni Nerissa. Ang presensya ng matanda at ang makapangyarihang aura ng mga sasakyan sa likuran ay nagpatikom sa bibig ng kabit. Sino sila? Nautal na tanong ni Selena. Ang kanyang muka ay biglang nawalan ng kulay nang makita ang logo ng Luwalhati Global sa suot na pin ni Lolo Ben. Tumingin si Nerissa kay Selena nang may halo ng awa at put. Malalaman mo rin kung sino ako sa tamang panahon. Pero sa ngayon, umalis ka sa harap ko bago ko ipag-utos na hilahin ang sasakyang yan patungo sa junk shop. Sumakay si Nerissa sa loob ng marangyang sasakyan nang hindi man lang lumingon sa bahay na naging kulungan niya ng 10 taon. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan patungo sa BGC, isang tanong ang naiwan sa hangin. Ano ang gagawin ni Rafi kapag nalaman niyang ang proyektong inaasahan niyang magliligtas sa kanya ay kontrolado na ng babaeng tinawag niyang basura? Hindi ka pa ba talaga aalis? Ang kapal din ng mukha mo, Nerissa. Akala ko ba may pride ka? Bakit hanggang ngayon, nakakapit ka pa rin sa mga pader ng bahay na ito? Ang boses ni Rafi ay umalingaw-ngaw sa maliit na sala, puno ng pot at kawalan ng pasyensya. Kagagaling lang niya sa isang marangyang bar kasama si Selena, at ang alak sa kanyang katawan ay lalong nagpatapang sa kanyang kawalang hiyaan.
Nakatayo siya sa gitna ng pinto, habang si Selena ay nakasandal sa kanyang balikat, suot ang isang mapang-uyam na ngiti habang tinitignan ang mga nakakahon ng gamit sa sahig. Sa loob ng kwarto, tahimik na tinatupi ni Nerissa ang huling piraso ng lumang kumot ni Aling Rosa. Ang kanyang mga kilos ay mabagal, tila bawat tupi ay may kalakip na pag-alala sa 10 taon ng pagtitiis. Ang kanyang puso ay matagal nang nadurog, kaya ang bawat sigaw ni Rafi ay tila hanging dumadaan na lamang sa kanyang pandinig. Hindi na ito masakit dahil wala na siyang nararamdaman para sa lalaking ito, kundi matinding habag. Rafi, lasing ka. Magpahinga ka na lang muna kung saan ka man nakatira ngayon. Mahinahong sagot ni Nerissa nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Huwag mo akong diktahan, sigaw ni Rafi habang marahas na lumalapit. Kinuha niya ang isa sa mga karton na maayos na inimpake ni Nerissa at marahas itong itinulak gamit ang kanyang sapatos. Ang mga lumang damit at ilang gamit sa kusina ay nagkalat sa sahig. Ang ilan ay nabasag pa sa tinde ng pagkakahulog. Ang bahay na ito ay nakapangalan sa akin. Binayaran ko ito mula sa pawis ko habang ikaw ay nakaupo lang dito at nagtitinda ng mga kakanin na amoy usok. Patuloy ni Rafi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. I want you out by sunrise. Gigibain ko ang bahay na ito. Magtatayo kami ni Selena ng isang modernong villa rito. Isang lugar na hindi amoy mahirap. Napatigil si Nerissa nang makita ang isang lumang laruan ni Anika na nayurak sa ilalim ng sapatos ni Rafi. Isang maliit na manikang basahan na siya mismo ang tumahi noong walang-wala pa sila. Dahan-dahan siyang yumuko at pinulot ang laruan, mainit na pinagpag ang dumi nito. Ang bawat hibla ng tela ay tila sumisigaw ng kawalang katarungan. Rafi, ang bahay na ito ang nakasaksi sa lahat ng sakripisyo ko para sa iyo. Bulong ni Nerissa. Ang kanyang boses ay malamig pa sa yelo. Dito tayo nangarap noong wala kang pambili, kahit isang latang sardinas. Dito kita inalagaan noong halos mamatay ka na sa sakit dahil wala kang pambayad sa ospital. Ngayon, sasabihin mong amoy, mahirap ang lugar na ito? Tumawa ng malakas si Selena. Ang tunog ay tila mga bubog na bumabaon sa katahimikan ng gabi. Drama! Napaka-teleserye mo, Nerissa. Kaya ka iniwan ni Rafi dahil masyado kang mabigat dalhin. You're a liability, sweetie. Isang basurang nakakapit sa paa ng isang agila. Hinarap ni Nerissa si Selena. Sa pagkakataong ito, may kung anong liwanag sa mga mata ni Nerissa na nagpatikom sa bibig ng kabit. Isang awtoridad na hindi nanggagaling sa pera, kundi sa isang pusong wala ng kinakatakutan. Ang agila na sinasabi mo, Selena, ay hindi makakalipad kung hindi ko binigyan ng pakpak, sabi ni Nerissa habang dahan-dahang tumatayo. At tandaan mo ito, kapag binawi ko ang mga pakpak na yon, siguraduhin mong handa kang saluhin siya sa pagbagsak niya sa putikan. Lalong nagalit si Rafi sa narinig. Kinuha niya ang divorce papers na nasa mesa at muling iwinasiwas ito. Pirmahan mo na ito, na yun din, para matapos na ang kahibangan na ito. Sa gitna ng tensyon, lumabas si Anika mula sa silid. Yakap-yakap ang kanyang unan. Ang kanyang mga mata ay mapupula at puno ng takot. Papa, bakit po kayo sumisigaw? Natatakot po ako. Imbes na lumambot, tinuro ni Rafi ang pinto. Anika, sumama ka na sa mama mo. Doon kayo sa probinsya maglaro sa putikan. Doon kayo nararapat. Iyon ang huling sandali na hinayaan ni Nerissa na maging biktima siya. Kinuha niya ang panulat sa mesa at mabilis na nilagdaan ang divorce papers nang hindi kumukurap. Ang tunog ng dulo ng panulat sa papel ay tila isang hatol na hindi na mababawi. Inihagis niya ang dokumento sa dibdib ni Rafi. Ayan, malaya ka na, Rafi, sabi ni Nerissa. Ang kanyang tindig ay tila isang reyna na nagpapaalam sa kanyang tinitirhang dampa. Pero tandaan mo ang gabing ito. Ang gabing itinapon mo ang pamilyang nagmahal sa iyo sa gitna ng iyong kahirapan. Bukas, pagising mo,
Mapagtatanto mo na ang lahat ng karangyaan mo ay parang bula na pwedeng mawala sa isang kurap ko lang. Lumabas si Nerissa, dala ang kanyang anak at ang natitirang dignidad ng kanilang pamilya. Hindi niya nilingon ang bahay, hindi niya nilingon ang lalaking binuo niya, ngunit siya ring sumira sa kanya. Habang papasok siya sa naghihintay na itim na sasakyan ni Lolo Ben sa kanto, isang huling tingin ang ibinigay niya sa madilim na bintana ng kanilang dating kwarto. Lolo Ben, tawagan mo ang board. Utos ni Nerissa, habang hinihele ang umiiyak na si Anika sa kanyang bisig. I freeze ang lahat ng credit lines ni Rafael Belmonte. At ang kontrata sa BGC? Pakisabi sa kanila, personal akong darating sa meeting bukas para bawiin ang lahat. Naiwan si Rafi sa loob ng bahay, masaya at nagdiriwang kasama si Selena. Hindi alam na ang bawat segundong lumilipas ay ang huling mga sandali ng kanyang hiram na tagumpay. Ang anino ng bukas ay nagbabadya ng isang unos na walang sinumang makakapigil. Sino ang nagpapasok sa pulubing ito sa floor na ito? Wala ba kayong mga mata? Security, I want her out of this building in 10 seconds. Ang boses ni Rafi ay umalingaw-ungaw sa malawak at modernong lobby ng kanyang kumpanya sa BGC. Ang mga empleyadong kanina ay abala sa kani-kanilang mga computer ay biglang napatigil at napatingin sa direksyon ng kanilang boss. Ang katahimikan ay naging mabigat, puno ng tensyon at bulong-bulungan habang nakatitig sila sa babaeng tinutukoy ni Rafi. Nakatayo si Nerissa sa gitna ng silid. Suot ang isang simpleng puting blouse at itim na slacks. Hindi na siya ang babaeng naka-duster at amoy usok. Ngunit sa mata ni Rafi na puno ng kayabangan, wala pa ring halaga ang hitsura ng kanyang asawa. Hawak-hawak ni Nerissa ang isang brown envelope. Isang huling pagkakataon na nais niyang ibigay sa lalaking naging sentro ng kanyang buhay sa loob ng isang dekada. Sa kabilang banda, nakatayo si Selena sa tabi ni Rafi. Nakahawak sa braso nito habang nakasuot ng isang mamahaling cocktail dress. Ang kanyang tawa ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa balat ni Nerissa. My God, Nerissa! Hanggang dito ba naman ay susundan mo si Rafi? Hindi ka ba marunong makaramdam? You are an eyesore to this professional environment. Pangangutya ni Selena habang pinapagpag ang kanyang kuko. Hindi pinansin ni Nerissa ang mga mata ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ang kanyang paningin ay nakapako lamang kay Rafi. Sa gitna ng kanyang dibdib, naramdaman niya ang isang pamilyar na hapdi. Ang huling pira-pirasong alaala ng lalaking minahal niya ay unti-unti nang naglalaho. Ang bawat sigaw ni Rafi ay tila isang pait na kumpirmasyon na wala na talagang natitirang kabutihan sa puso nito. Rafi, hindi ako pumunta rito para makipag-away o para magmakaawa sa iyo. Mahinaong sabi ni Nerissa. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng panginginig ng kanyang mga tuhod. Narito ako para ibigay ito sa iyo. Basahin mo ito bago mag-alas 5 ng hapon. Ito ang magiging huling tulong na maibibigay ko sa iyo bilang asawa mo. Inabot ni Nerissa ang envelope. Ngunit bago pa ito mahawakan ni Rafi, marahas itong hinablot ng lalaki at itinapon sa basurahan na nasa tabi ng reception desk. Ang tunog ng pagbagsak ng envelope sa loob ng plastik na basurahan ay tila ang huling hininga ng kanilang relasyon. Tulong? Mula sa'yo? Tumawa si Rafi ng mapait. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Look at yourself, Nerissa. Wala kang pera, wala kang koneksyon, at wala kang alam sa mundo ng negosyo. Ang tanging alam mo lang gawin ay magluto at maglaba. Ang tulong na kailangan ko ay galing sa mga bilyonaryong kumpanya, hindi mula sa isang babaeng hindi man lang makabili ng bagong sapatos. Kumuha si Rafi ng ilang libong piso mula sa kanyang wallet at marahas itong isinabog sa paanan ni Nerissa. Ang mga papel na pera ay naglipa na sa sahig, tila mga tuyong dahon na walang saysay. Ayon, kunin mo ang perang yan at huwag ka nang babalik dito. Huwag mo nang gamitin ang pangalan ko para makapasok sa gusaling ito. Simula ngayon, wala na akong asawang Nerissa Luwalhati. Sabi ni Rafi
bago tumalikod at naglakad patungo sa elevator kasama si Selena. Nanatiling nakatayo si Nerissa sa gitna ng lobby. Ang mga pera sa kanyang paanan ay hindi na ginalaw. Ang kanyang puso ay tila isang basong dahan-dahang napupuno ng tubig hanggang sa ito ay umapaw. Ngunit sa halip na luha, ang lumabas sa kanyang mga mata ay ang ningas ng isang determinasyon na hindi pa niya naramdaman kailanman. Dahan-dahan siyang yumuko, hindi para kunin ang pera ni Rafi, kundi para pulutin ang isang maliit na litrato ni Anika na nahulog mula sa kanyang bulsa. Ito ang tanging bagay na mahalaga sa kanya sa sandaling iyon. Ang kanyang daliri ay dumaan sa mukha ng kanyang anak sa litrato at isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Paalam, Rafi, bulong ni Nerissa sa sarili. Tinapon mo ang huling salbabida na sana ay magliligtas sa iyo mula sa pagkalunod. Naglakad siya palabas ng gusali na may taas noong tindig. Ang bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Sa labas, naghihintay si Lolo Ben, hawak ang pinto ng isang itim na limousine. Chairwoman, anong balita? Tanong ng matanda. Tumingin si Nerissa sa itaas, sa bintana ng opisina ni Rafi na nasa tuktok ng gusali. Tinapon niya ang envelope, Lolo Ben. Pinili niya ang kanyang kayabangan kaysa sa kanyang kaligtasan. Ituloy na natin ang plano. Tawagan ng board. I want the Luwalhati Global to officially pull out of the BGC project. And one more thing. Huminto si Nerissa at ang kanyang tinig ay naging kasing talim ng isang espada. Alamin mo kung sinong bangko ang nagpahiram ng pondo para sa construction ni Rafi. I want to buy that bank before the sun sets today. Kung gusto niyang maging hari sa mundong ito, sisiguraduhin kong wala siyang lupang matatapakan. Habang umaandar ang sasakyan palayo, ang anino ni Nerissa ay unti-unting naglaho sa abalang kalsada ng BGC. Dala ang isang sikretong malapit ng sumabog sa mukha ni Rafael Belmonte. Hayan, tignan mo ang sarili mo, Rafi. Ang hitsura ng isang tunay na hari ng BGC. Habang nakatitig sa harap ng dambuhalang salamin sa kanyang bagong opisina, hindi maalis ni Rafi ang ngiti sa kanyang mga labi. Suot niya ang isang pasadyang tuksido na gawa sa pinakamahal na tela, at sa kanyang braso ay isang relo na ang halaga ay katumbas na ng isang maliit na bahay. Sa gabing ito, gaganapin ang pinakahihintay na parangal at ang opisyal na pagluklok sa kanya bilang bagong CEO. Para sa kanya, ito na ang katuparan ng lahat ng kanyang mga pangarap. Ang rurok ng kanyang pagkatao na malayo na sa putik ng kanyang nakaraan. Sa gilid, abala si Selena sa pag-aayos ng kanyang sariling hitsura. Suot nito ang isang kumikinang na kulay gintong gown na tila ba bawat hibla ay nagmumura ng karangyaan. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng pagmamalaki. Tila ba siya na ang nagwaging reyna ng gabing iyon. I can't wait to see the faces of those board members, babe, sabi ni Selena, habang nilalagyan ng pulang-pulang lipstick ang kanyang mga labi. At salamat naman at hindi nasisirain ng asawa mong amoy bawang ang gabing ito. Imagine if she showed up in that hotel lobby with her cheap clothes. Baka himatayin ng mga investor sa baho ng kahirapan. Tumawa si Rafi. Ang tunog ay puno ng kumpiyansa. Don't worry about her. Nerissa is a closed chapter in my life. Siguro ngayon ay nasa bus na yon pauwi ng probinsya, umiiyak habang yakap ang anak namin. She chose that life. Pinili niyang maging maliit, kaya mananatili siyang maliit. Ngunit habang nagdiriwang ang dalawa sa kanilang wad na tagumpay, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang pribadong silid sa mansyon ng mga luwalhati, ang hangin ay puno ng katahimikan at awtoridad. Nakatayo si Nerissa sa harap ng isang bintana, nakatanaw sa malalayong ilaw ng lungsod. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mukha, na dati ay puno ng pagod, ngayon ay tila isang obra maestra ng katarungan. Sa tabi niya, maingat na inilabas ni Lolo Ben ang isang kahon na naglalaman ng isang kasuotan na hindi kailanman inakalang inusuot muli ni Nerissa, ang luwalhati armor.
Ito ay isang itim na gown. Simple, ngunit ang bawat tahi ay gawa sa pinakamataas na uri ng seda at ang kwintas na nakapatong dito ay ang huling pamanang hiyas ng kanyang pamilya. Chairwoman, ang lahat ng imbitasyon ay naipadala na. Ulat ni Lolo Ben ng may matinding paggalang. At gaya ng inyong utang, isang espesyal na imbitasyon ang ipinadala namin sa pangalan ni Selina. Akala niya ay galing ito sa isang lihim na tagahanga sa mundo ng fashion. Ngunit ang totoo, iyon ang magsisilbing tiket niya sa sarili niyang kahihiyan. Dahan-dahang hinaplos ni Nerissa ang tela ng kanyang gown. Sa bawat dampi ng kanyang daliri, naalala niya ang mga sandaling binaliwala siya, ang mga sandaling tinapon ni Rafi ang kanyang malasakit na parang basura. Ang bawat sakit ay naging lakas, ang bawat luha ay naging kristal. Lolo Ben, siguraduhin mo na ang lahat ng media ay nandoon. Utos ni Nerissa. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na bulong ng bagyo. Gusto ko makita ng buong mundo ang bawat detalye ng pagbagsak ni Rafael Belmonte. Gusto kong makita niya kung paano gumuho ang kaharian na itinayo niya sa ibabaw ng aking mga sakripisyo. Nabuo sa katahimikan ng silid nang lumapit si Anika sa kanyang ina. Ang bata ay suot ang isang magandang puting damit, malinis, at tila isang maliit na anghel. Kinuha ni Nerissa ang kamay ng kanyang anak at hinalikan ito. Anika, ngayong gabi, makikita mo kung bakit kailangang maging matapang ang isang babae. Bulong ni Nerissa sa kanyang anak. Hindi para manakit, kundi para itama ang mali at protektahan ang mga taong mahal niya. Samantala, sa hotel kung saan gaganapin ang party, nakatanggap si Selina ng isang misteryosong regalo sa kanyang dressing room. Isang mamahaling pabango at isang sulat na may nakasulat na, "Para sa babaeng karapat-dapat sa lahat ng atensyon ngayong gabi. Magkita tayo sa gitna ng entablado." Kinilig si Selina. Iniisip na ito ay galing sa isa sa mga makapangyarihang business partners ni Rafi. Hindi niya alam, ang regalong iyon ay ang pain na magdadala sa kanya sa isang bitag na walang takas. Ang gabi ng parangal na inaasahan nilang maging simula ng kanilang paninirahan sa itaas ay unti-unti nang nagiging isang entablado para sa isang trahedyang hindi nila malilimutan. Habang ang orasan ay tumitibok patungo sa 8:00, si Nerissa ay humarap muli sa salamin. Wala na ang anino ng nakaraan. Ang babaeng nakatayo roon ay ang tunay na may-ari ng Lualhati Global Capital. Isang reynang handang bawiin ang kanyang korona at sunugin ang lahat ng kasinungalingang bumulag sa kanyang pamilya. Ang gabi ay handa na. Ang mga ilaw ay nakatutok na sa entablado, ngunit ang tunay na bida ay hindi ang lalaking may suot na tuksido, kundi ang babaeng nasa loob ng itim na sasakyan na dahan-dahang papasok sa bakuran ng hotel, handang magdala ng sampal ng katotohanan na yayanig sa buong BGC. Ang amoy ng mamahaling alak at ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak ay humahalo sa malamig na hangin sa loob ng dambuhalang ballroom ng Grand Hyatt sa BGC. Sa ilalim ng mga dambuhalang kristal na ilaw na tila mga bituin sa kisame, ang bawat panauhin ay nakasuot ng kanilang pinakamagarang hiyas at kasuotan. Ngunit sa gitna ng karanyaang ito, ang bawat ngiti ay tila isang maskara at ang bawat bati ay may kalakip na interes. Si Rafael ay nasa sentro ng atensyon. Hawak ang isang baso ng champagne, tumatawa siya kasama ang mga pinakamakapangyarihang tao sa industriya ng konstruksyon. Pakiramdam niya ay hawak na niya ang buong mundo. Ang bawat bati ng "Congratulations, CEO!" ay tila musikang nagpapataba sa kanyang puso. Sa tabi niya, si Selina ay nakasabit sa kanyang braso. Ang bawat galaw ay puno ng pagyayabang. Tila ba siya na ang nagwaging reyna ng gabing iyon? "Look at them, Rafi," bulong ni Selina habang nakatingin sa mga taong lumalapit sa kanila. "Lahat sila yumuyukod sa'yo. Sabi ko sa'yo, deserve mo ang buhay na ito. At isipin mo na lang, kung narito ang asawa mong amoy kusina, baka pinagkamalan siyang isa sa mga catering staff dito." Tumawa si Rafi.
Ngunit sa isang saglit, tila may dumaan na hindi maipaliwanag na pakiramdam sa kanyang dibdib. Isang anino ng alaala ni Nerissa, ang babaeng nagpupuyat para laban ang kanyang mga damit, ang sumagi sa kanyang isip. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Pinili niya ang rurok ng tagumpay, at sa rurok na ito, walang puwang para sa mga taong nagpapaalala sa kanya ng kanyang kahirapan. Eksaktong 9:09 ng gabi, ang dambuhalang pintuan ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Ang musika ay tila huminto sa isang saglit, at ang mga paningin ng lahat ay napako sa dalawang figurang pumasok. Nakatayo si Nerissa sa may pintuan. Hawak-hawak ang kamay ni Anika. Sa mata ng mga taong nandoon, si Nerissa ay tila isang estranjero. Suot niya ang isang gown na kulay madilim na asul, isang disenyo na simple, walang mga kumikinang na bato, at tila galing pa sa isang lumang panahon. Ngunit ang paraan ng kanyang pagtayo, ang tuwid na tindig ng kanyang likod, at ang kapayapaan sa kanyang mga mata ay nagbibigay sa kanya ng isang aura na hindi kayang bilhin ng pera. Si Anika ay suot ang isang puting damit, malinis, at tila isang maliit na anghel sa gitna ng mga lobong may sungay. Ang bata ay nakatingin sa paligid ng may halong takot at pagkamangha. Ngunit ang mahigpit na pagkakahawak ng kanyang ina ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Nagsimulang umalingaw-ngaw ang mga bulong sa loob ng silid. Sino sila? Security, bakit may mga ganitong tao sa loob? Tanong ng isang matandang babaeng bilyonaryo habang tinatakpan ang kanyang ilong gamit ang isang panyo. Baka mga kamag-anak ng janitor, sagot ng isa pa habang humahalahak ng pino. Nang makita ni Rafi ang kanyang asawa at anak, ang kanyang muka ay biglang nagbago mula sa tagumpay patungo sa matinding galit at kahihiyan. Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng malamig na tubig sa gitna ng kanyang pinakamahalagang gabi. Ang presensya ni Nerissa ay tila isang mansa sa kanyang malinis na taksido. Anong ginagawa mo rito? Mabilis na lumapit si Rafi sa kanila. Ang kanyang boses ay tila isang sutsot ng ahas na puno ng lason. Nerissa, baliw ka na ba? I told you never to show your face in my world. Look at you. You look like a beggar in a palace. Lumapit din si Selina. Ang kanyang muka ay puno ng pangungutya. My God, Nerissa, hindi ka ba marunong mahiya? Kinamit mo pa ang anak nyo para lang makapasok dito? How desperate can you be? Hindi na tinag si Nerissa. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Rafi. Ang mga matang dati niyang tinitignan ng may pagmamahal, ngunit na yon ay wala nang makita, kundi isang taong tinalikuran ang kanyang kaluluwa para sa ginto. Rafi, narito ako para sa huling pagkakataon. Mahinahong sabi ni Nerissa. Ang kanyang boses ay narinig ng ilang taong malapit sa kanila. May dala akong envelope. Ito ang huling bagay na kailangan mong pirmahan para maging ganap ang tagumpay mo. Huwag mong hayaang ang kahihiyang nararamdaman mo ngayon ang maging dahilan ng iyong tuluyang pagbagsak. Naramdaman ni Rafi ang panilisik ng kanyang mga mata. Nakita niyang marami ng matataas na tao ang nakatingin sa kanila, naghihintay ng iskandalo. Para sa kanya, ang bawat segundo na nakatayo si Nerissa sa harap niya ay tila isang sampal sa kanyang imahe. Security! Sigaw ni Rafi. Ang kanyang boses ay bumasag sa katahimikan ng ballroom. Kaladkarin niyo ang dalawang ito palabas. I don't know them. They are intruders trying to extort money from me. Lumapit ang mga nakaunipormeng gwardiya. Akmang hahawakan na nila ang braso ni Nerissa, mang isang matinding lakas ng otoridad ang pumigil sa kanila. Mula sa gitna ng karamihan, lumabas ang isang matandang lalaki na kilala ng bawat tao sa silid na yon bilang ang pinakamakapangyarihang broker ng bansa. Ngunit hindi siya nakatingin kay Rafi. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding paggalang habang nakatitig sa babaeng tinawag ni Rafi na pulubi. Lumakad si Rafi patungo kay Nerissa. Ang kanyang kamao ay nakakuyom sa galit. Umalis ka na, Nerissa, bago ko makalimutan na naging asawa kita at saktan kita sa harap ng lahat.
Ngunit bago pa makalapit si Rafi, ang dambuhalang screen sa likuran ng entablado ay biglang nagbago. Hindi na ang mukha ni Rafi ang nakalagay doon, kundi isang logo na nagpatahimik sa buong Grand Hyatt. Ang gintong agila ng Luwalhati Global Capital. Lumingon ang lahat sa screen, at pagkatapos ay pabalik kay Nerissa. Ang tensyon sa hangin ay tila isang kuryenteng handang sumabog. Bitawan niyo ako! Huwag niyo kaming hawakan! Ang boses ni Nerissa ay nanatiling kalmado. Ngunit ang bawat salita ay may talim na nagpapatigil sa mga gwardiyang akma nang hahawak sa kanyang braso. Sa tabi niya, si Anika ay nanginginig. Ang maliliit niyang kamay ay nakakapit ng mahigpit sa laylayan ng gown ng kanyang ina. Ang bata ay tumingin kay Rafi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at sakit na hindi dapat nararanasan ng isang musmos. Papa, bakit niyo po kami pinapaalis? Ang basag na tinig ni Anika ay umalingaw sa ballroom, sapat na para marinig ng mga matataas na opisyal na nakapaligid sa kanila. Sabi niyo po, sa susunod na makita niyo kami, magiging masaya na tayo. Ngunit ang puso ni Rafi ay tila naging bato na sa tindi ng kanyang ambisyon. Sa harap ng mga bilyonaryo at sa ilalim ng mga ilaw ng BGC, ang kanyang anak at asawa ay hindi na pamilya. Sila ay mga balakid na dapat burahin. I don't know who this child is. Security, ilabas niyo na sila. Sigurado akong pakawala ito ng mga kalaban ko sa negosyo para siraan ang reputasyon ko, sigaw ni Rafi. Ang kanyang mukha ay nanginginig sa galit. Ang pawis ay dumadalay sa kanyang noo sa kabila ng lamig ng aircon. Humakbang si Selina pasulong, suot ang isang mapang-uyang na ngiti. Kahit kailan talaga, Nerissa, napakababa ng uri mo. Gagamit ka ng bata para mang-scam? You are mentally unstable. Marahil ay kailangan mo nang dalhin sa mental hospital pagkatapos nito. Lalong lumakas ang mga bulong-bulungan. Ang mga panauhin ay nagsimulang kumuha ng litrato at video. Ang kahihiyan ay tila isang malapot na putik na bumabalot kay Nerissa. Naramdaman niya ang panginginig ng kamay ni Anika, at doon, ang huling bahagi ng kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng naputol. Hindi dahil sa kanyang sariling sakit, kundi dahil sa kawalang hiyaan ni Rafi sa sarili nitong dugo. Rafi, tignan mo ang mga mata ng anak mo, sabi ni Nerissa. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng otoridad na nagpatahimik sa paligid. Itinatang-i mo ang batang ito sa harap ng lahat dahil lang sa posisyon na inaakala mong hawak mo na? Ang pagiging CEO ay hindi nakakabili ng danggal, at ang tuksido na suot mo ay hindi kayang itago ang baho ng iyong pagkatao. Manahimik ka! Akmang sasampalin ni Rafi si Nerissa nang isang matinding lakas ang pumigil sa kanyang kamay sa ere. Isang matandang lalaki na may puting buhok. Suot ang isang napakagarang suit, ang humawak sa braso ni Rafi. Ito si Lolo Ben. Sa likod niya, pumasok ang 6 na lalaking nakasuit na may mga earphone, ang mga elite security ng Luwalhati Global Capital. Hindi mo hahawakan ang babaeng yan, Mr. Belmonte, sabi ni Lolo Ben. Ang kanyang boses ay tila isang kulog sa gitna ng katahimikan. At sino ka naman? Isa ka rin bang pulubi na pumasok dito? Singhal ni Rafi. Pilit na binabawi ang kanyang kamay. Hindi sumagot si Lolo Ben. Sa halip, lumakad siya patungo sa harap ni Nerissa at, sa harap ng daan-daan saksi, ay yumukod ng napakalalim, isang pagyukod na ginagawa lamang para sa isang tunay na monarka. Chairwoman, ang lahat ng board members ay nasa kabilang silid na. Naghihintay po sila ng inyong utang kung itutuloy pa ba ang paglagda sa merger ng Belmonte Constructions at Luwalhati Global. Pahayag ni Lolo Ben. Ang ballroom ay tila naging isang vacuum. Wala ni isa ang humihinga. Ang mga baso ng champagne ay nanatiling nakatigil sa ire. Si Rafi ay napaatras. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at hindi paniniwala. Tumingin siya sa dambuhalang screen sa likod, kung saan ang live video ng board meeting ay nagpapakita ng 12 makapangyarihang tao na sabay-sabay na tumayo at yumukod
habang nakaharap sa kamera. Chairwoman? Anong kalokohan ito? Nauutal na tanong ni Selina. Ang kanyang boses ay tumaas sa takot. Si Nerissa, ang chairwoman ng Luwalhati Global? Impossible! She's just a provincial girl. She's poor. Dahan-dahang kinuha ni Nerissa ang brown envelope na kanina pa niya hawak. Hindi niya ito inabot kay Rafi. Sa halip, marahas niya itong pinyunit sa harap ng mukha ng lalaki. Ang mga piraso ng papel ay naglipa na sa sahig, tila mga puting talulot ng isang bulaklak na namatay. Ito sana ang dokumentong magliligtas sa kumpanya mo mula sa pagkabangkarote, Rafi. Sabi ni Nerissa. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Ito sana ang huling regalo ko bilang asawa mo. Pero pinatunayan mo sa gabing ito na hindi ka karapat-dapat sa kahit anong tulong ko. Ang lalaking itinatanggi ang kanyang pamilya para sa pera ay hindi karapat-dapat humawak ng kahit isang sentimo ng pamilya Luwalhati. Lumingon si Nerissa sa Master of Ceremonies. Anunsyo sa lahat. Ang Luwalhati Global Capital ay pormal nang pinuputol ang lahat ng ugnayan sa Belmonte Constructions. At dahil ang bangko na nagpahiram ng pondo sa proyektong ito ay pag-aari na rin ng aking pamilya simula kaninang alas 5 ng hapon, Mr. Belmonte, inaasahan ko ang buong kabayaran ng iyong utang sa loob ng 24 oras. Nanghina ang mga tuhod ni Rafi. Napakapit siya sa lamesa, dahilan para mahulog ang mga kristal na baso na lumikha ng isang nakabibinging pagkabasag sa sahig. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nakatayo pa rin. Ngunit ang huling dagok ay hindi galing kay Nerissa. Lumapit si Anika kay Rafi. Iniabot ang kanyang maliit na manikang basahan na nayurak kanina at tumingin sa kanyang ama ng may matinding awa. Sabi ni Mama, ang tunay na hari ay pinoprotektahan ang kanyang pamilya. Bulong ng bata. Ikaw, Papa, wala ka na pong kaharian. Tinalikuran ni Nerissa ang entablado. Dinala ang kanyang anak at ang kanyang dangal, habang ang buong ballroom ay nananatiling nakatitig sa kanyang bawat hakbang. Naiwan si Rafi sa gitna ng liwanag, mag-isa, habang ang kanyang mundo ay nagsisimulang gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Tapos na ang palabas, Rafael. In an industry built on trust and integrity, you are now a liability. No one wants to be associated with a man who can't even recognize his own blood. Ang mga salitang iyon mula sa isa sa mga pinakamalaking investor sa Manila ay tila mga huling pako sa kabaong ng karera ni Rafi. Sa loob ng dambuhalang ballroom na kanina lamang ay puno ng tawanan at papuri, ang hangin ay naging kasing lamig ng sementeryo. Ang mga panauhin na dati ay nakikipag-unahan para lamang makipagkamay sa kanya ay isa-isang tumalikod, tila ba si Rafi ay may nakakahawang sakit na dapat iwasan. Nakatayo si Rafi sa gitna ng entablado. Ang kanyang tuxedo ay tila naging isang suot na sako na nagpapabigat sa kanyang bawat hininga. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Pilit na hinahanap ang anino ni Nerissa sa gitna ng karamihan. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang mga mapanghusgang tingin ng mga taong dati niyang hinangaan. Ang kanyang mundo na itinayo niya sa loob ng 10 taon sa pamamagitan ng pagtapak sa damdamin ng iba ay naglalaho na parang usok sa harap ng kanyang mga mata. Rafi, gawin mo ang paraan. Sabihin mo sa kanila na nagkakamali sila. Ang sigaw ni Selina ay bumasag sa kanyang pagtulala. Lumapit ang babae sa kanya, hindi para aluin siya, kundi para itulak siya sa dibdib ng may matinding galit. I didn't sign up for this. Sabi mo, magiging asawa ako ng isang bilyonaryo. You promised me a life in BGC. Hindi ang maging katatawanan ng buong bansa. Tumingin si Rafi kay Selina. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang tunay na mukha ng babaeng ipinalit niya kay Nerissa. Wala doon ang pagmamahal. Wala doon ang malasakit. Ang tanging nakikita niya ay isang taong nagmamahal lamang sa kanyang posisyon at pera. Isang matinding pait ang gumapang sa kanyang lalamunan nang maalala niya kung paano siya alagaan ni Nerissa
noong wala pa siyang kahit na ano. Samantala, sa loob ng isang maranging limousine na bumabagtas sa kalsada ng Taguig, ang katahimikan ay tila isang mainit na yakap para kay Nerissa. Nakasandal ang ulo ni Anika sa kanyang balikat, mahimbing na natutulog pagkatapos ng isang gabing puno ng emosyon. Hinahaplos ni Nerissa ang buhok ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng lungsod na mabilis na dumadaan. Chairwoman, ang balita tungkol sa pagtiwalag ng luwalhati global ay kumakalat na sa lahat ng news outlets. Ulat ni Lolo Ben mula sa harapan. Ang stocks ng Belmonte Constructions ay bumagsak na ng 40% sa loob lamang ng isang oras. Ang mga creditors ay nagsisimula na ring tumawag. Tumango si Nerissa, ngunit wala sa kanyang mukha ang kagalakan ng paghihigan. Ang nararamdaman niya ay isang malalim na kaluwagan. Ang kaluwagan ng isang taong sa wakas ay nakawala sa isang mahabang panaginip. Siguraduhin mo na hindi madadamay ang mga manggagawa, Lolo Ben, utos ni Nerissa. Gusto kong mapunta ang lahat ng assets ni Rafi sa ilalim ng ating pamamahala. Hindi ko hahayaang mawalan ng trabaho ang mga inosenteng tao dahil lamang sa kasakiman ng isang lalaki. Pagdating nila sa bagong mansyon, naghihintay si Aling Rosa sa may pintuan. Ang matanda ay tila nabuhayan ng loob nang makita ang karangyaan ng lugar. Ngunit ang kanyang puso ay nananatiling mabigat para sa kanyang anak. Lumapit si Nerissa sa kanyang biyenan at hinawakan ang mga kamay nito. Nay, ligtas na po tayo rito, bulong ni Nerissa. Huwag niyo na pong isipin si Rafi. Pinili niya ang landas na ito at kailangan niyang harapin ang mga bunga ng kanyang mga desisyon. Umiyak ng tahimik si Aling Rosa habang yakap ang kanyang manugang. Patawarin mo ang anak ko, Nerissa. Hindi ko alam kung saan siya nagkamali. Kung saan ko siya nagawang palakihin ng ganoon. Wala kayong kasalanan, Nay, sagot ni Nerissa habang inaalalayan ang matanda papasok. Minsan, ang tao ay kailangang mawala ng lahat para lamang mahanap ang kanyang sarili. Habang ang gabi ay lumalalim, si Rafi ay naiwang mag-isa sa madilim na ballroom ng hotel. Ang mga ilaw ay pinatay na at ang mga staff ay nagsisimula ng magligpit ng mga kalat. Nakaupo siya sa sahig, sa tabi ng mga basag na kristal, hawak-hawak ang isang piraso ng pinunit na envelope na iniwan ni Nerissa. Isang pamilyar na tunog ng mga sapatos ang lumapit sa kanya. Inangat ni Rafi ang kanyang ulo, umaasang si Nerissa iyon na bumalik para sa kanya. Ngunit ang tumambad sa kanya ay si Lolo Ben. Suot ang kanyang pormal na mukha at hawak ang isang legal na dokumento. Mr. Belmonte, ito ang pormal na foreclosure notice mula sa bangko, sabi ni Lolo Ben habang inilalagay ang papel sa harap ni Rafi. Mayroon kang hanggang bukas ng umaga para lisanin ang iyong opisina at ang penthouse sa BGC. Ang lahat ng iyong ari-arian ay kasalukuyan ng nasa ilalim ng sequestration. Nanginginig na kinuha ni Rafi ang papel. Nasaan si Nerissa? Gusto ko siyang makausap. Please, Lolo Ben, sabihin mo sa kanya, magsisisi ako. Gagawin ko ang lahat. Tumingin si Lolo Ben kay Rafi nang may halo ng awa at pangungutya. Ang huling pagkakataon na ibinigay niya sa iyo, Mr. Belmonte, ay tinapon mo sa basurahan kaninang hapon. Ang chairwoman ay abala na sa kanyang bagong buhay. Isang buhay na wala ka na. Naiwan si Rafi sa dilim. Ang tanging naririnig ay ang sarili niyang mabilis na paghinga at ang tunog ng sarili niyang puso na unti-unting nadudurog sa ilalim ng bigat ng katotohanan. Bukas, pagising niya, hindi na siya ang hari ng BGC. Siya na lamang ay isang anino ng lalaking ipinagpalit ang lahat para sa isang korona na gawa sa buhangin. Wala nang matitira sa iyo, Rafi. Kaya huwag mo nang subukan pang pigilan ako. Ang boses ni Selena ay kasing talim ng isang labaha, habang mabilis niyang isinisilid ang mga alahas at mamahaling relo sa loob ng kanyang maleta. Ang penthouse sa BGC, na dati ay puno ng halimuyak ng tagumpay, ngayon ay tila isang barkong lumulubog kung saan ang mga daga ay nagkakandarapan ng tumakas. Kalat ang mga damit sa sahig
at ang mga dambuhalang bintana na nagpapakita ng magandang tanawin ng lungsod ay tila nanunukso sa nagaganap na kahihiyan sa loob. Kararating lang ni Rafi mula sa hotel, ang kanyang kurbata ay nakakalagna at ang kanyang mukha ay halatang hapos sa pag-iyak at pagmamakaawa. Inakala niya na sa pag-uwi niya, meron siyang matatakbuhan. Ngunit ang tumambad sa kanya ay ang babaeng pinagpalitan niya sa kanyang pamilya, na ngayon ay abala sa pag-aari ng huling pira-piraso ng kanyang kayamanan. Selina, ano bang ginagawa mo? Huwag mo akong iwan sa ganitong sitwasyon. Pagmamakaawa ni Rafi. Ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Kailangan natin ng plano. Pwede pa tayong lumaban. Humento si Selina at humarap sa kanya. Isang mapait at nakakangilong tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Laban? Rafi, gising! Wala ka ng kumpanya, wala ka ng pera, at higit sa lahat, wala ka ng silbi sa akin. Inakala ko na ikaw ang mag-aangat sa akin sa tuktok, pero isa ka lang palang hangal na nagtapo ng sarili niyang swerte. Lumapit si Selina at marahas na itinulak si Rafi nang subukan nitong hawakan ang kanyang kamay. Huwag mo akong hawakan! Ang amoy mo ay amoy pagkatalo. At huwag mong isiping sasamahan kita sa karuhaan mo. I deserve the best. And clearly, you are the worst. Bit-bit ang kanyang mga maleta. Naglakad si Selina patungo sa elevator nang hindi man lamang nililingon ang lalaking sumira ng sariling pamilya para sa kanya. Ang huling tunog na narinig ni Rafi mula sa babae ay ang pag-alingaw ng kanyang mga tahong sa marmol na sahig. Isang tunog na tila nagmamarka sa pagtatapos ng kanyang marangyang panaginip. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang tahimik at formal na opisina sa Luwalhati Tower, si Nerissa ay nakaupo sa likod ng isang dambuhalang mesa na yari sa mahogany. Ang kanyang tindig ay puno ng kapayapaan, malayo sa kaguluhan ng nagdaang gabi. Sa harap niya ay nakatayo ang isang matandang inhenyero, si Mang Carding, na isa sa mga pinakaunang empleyado ni Rafi na tinanggal nito ng walang katarungan dahil lamang sa katandaan nito. Mang Carding, nabasa ko ang inyong record. Mahinahong sabi ni Nerissa habang iniabot ang isang kontrata. Nais ko kayong hirangin bilang head consultant para sa bagong proyektong pabahay ng Luwalhati Foundation. Hindi ko matatanggap na ang mga taong nagbuhos ng dugo at pawis para sa industriyang ito ay itatapon na lamang na parang basura. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang tinatanggap ang papel. Nabuo ng tumulo ang luha ni Mang Carding at yumuko ito sa pasasalamat. Salamat po, Ma'am Nerissa. Akala ko po ay katapusan na ng lahat para sa akin. Kayo po ay tunay na hulog ng langit. Numiti ng tipid si Nerissa. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa, Mang Carding. Ito rin ay tungkol sa pagpapanumbalik ng dignidad sa mga taong minakawan nito. Samantala, bumalik ang tagpo kay Rafi. Ang mga gwardiya ng gusali ay pumasok sa loob ng penthouse. Wala silang dalang respeto. Tila ba si Rafi ay isang estranjero na nag-trespassing sa sariling tahanan. Mr. Belmonte, tapos na po ang oras ninyo. Ang lahat ng gamit na hindi pag-aari ng bangko ay dapat nang ilabas sa loob ng 10 minuto. Matigas na sabi ng head security. Napilitan si Rafi na lumabas ng gusali dala lamang ang isang maliit na bag ng mga lumang damit. Habang nakatayo siya sa sidewalk ng BGC, ang mga taong dati ay yumuyukod sa kanya. Ngayon ay dumadaan na lamang na tila hindi siya nakikita. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, dahan-dahan at malamig. Tila ba nakikiramay sa kanyang pagbagsak. Kinuha niya ang kanyang telpono para tawagan ang kanyang ina, si Aling Rosa. Ngunit ang boses na sumagot sa kabilang linya ay hindi ang kanyang ina, kundi si Lolo Ben. Mr. Belmonte, ipinag-utos ni Aling Rosa na huwag na kayong tumawag sa numerong ito. Siya ay kasalukuyang nagpapahinga at nagpapagaling sa ilalim ng pangangalaga ng chairwoman. Ang anumang mensahe na nais ninyong iparating ay dapat dumaan sa aming legal team. Nabitawan ni Rafi ang kanyang telepono sa basang semento.
Ang screen nito ay nagkaroon ng lamat. Tila ba sumasalamin sa kanyang sariling buhay? Sa di kalayuan, nakita niya sa isang dambuhalang digital billboard ang mukha ni Nerissa. Siya ay nakangiti. Katabi ang isang caption tungkol sa paglulunsad ng isang programang tutulong sa mga inabandunang pamilya. Isang tanong ang umalingaw sa isipan ni Rafi habang siya ay nanginginig sa lamig. Paano niya nagawang itapon ang isang brilyante para lamang sa isang pira-pirasong bubog na sumugat sa kanyang buong pagkatao? At ang mas mahalagang tanong, meron pa bang paraan para makuha ang kapatawaran ng babaeng tinapakan niya ang puso? Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila mga luhang hindi na mailabas ni Rafael, habang ang bawat hakbang niya sa putikan ay nagpapaalala sa kanya ng mga taong itinapon niya para sa isang huwad na pangarap. Sa loob ng malawak at marangyang sala ng mansyon ng mga luwalhati, ang hangin ay puno ng amoy ng sariwang jasmine at ang mainit na halimuyak ng tsaa. Ang bawat sulok ng bahay ay naglalabas ng kapayapaan, isang katahimikan na matagal nang ipinagkait ni Rafael sa kanyang sariling pamilya. Nakaupo si Aling Rosa sa isang malambot na armchair, nakabalot sa isang mamahaling shawl na lana, habang pinapanood si Anika na nagbabasa ng libro sa tabi ng fireplace. Nabuo nang lumapit si Nerissa sa kanyang biyenan, may dalang isang baso ng gatas at ang mga gamot nito. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng matanda. Hinawakan ang mga kulubot na kamay ni Aling Rosa ng may matinding pagmamahal. Wala roon ang put ng isang asawang tinraidor. Ang tanging nandoon ay ang paggalinga ng isang anak sa kanyang ina. Nay, kailangan niyo pong uminom ng gamot para lumakas ang inyong puso. Mahinahong sabi ni Nerissa habang inaalalayan ang matanda. Huminga ng malalim si Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot habang nakatingin sa magandang mukha ni Nerissa. Nerissa, anak, pinyayaan ka ng napakabuting puso. Sa kabila ng lahat ng ginawa ng anak ko, heto ka pa rin, inaagaan ng isang matandang tulad ko. Minsan ay nahihiya na ako sa iyo. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ngumiti si Nerissa, isang tipid ngunit tapat na ngiti. Nay, ang utang na loob ko sa inyo ay hindi matatapos dahil lamang sa mga pagkakamali ni Rafi. Kayo ang tumayo kong ina noong wala na akong matakbuhan. Ang katarungan para kay Rafi ay iba sa pagmamahal ko sa inyo. Sa labas ng dambuhalang gate ng mansyon, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, isang figura ang nakatayo sa dilim. Si Rafael. Ang kanyang buhok ay basa, ang kanyang lumang jacket ay mabigat sa tubig, at ang kanyang katawan ay nanginginig sa ginaw. Nakakapit siya sa mga rehas ng gate, nakatanaw sa maliwanag na bintana ng mansyon kung saan nakikita niya ang anino ng kanyang mag-ina at ng kanyang ina. Pakiramdam ni Rafi ay isa siyang kaluluwang ligaw na nakasilip sa langit. Nakita niya kung paano alagaan ni Nerissa ang kanyang ina. Ang tungkulin na dapat sana ay siya ang gumagawa. Nakita niya ang tawa ni Anika na matagal na niyang hindi naririnig. Ang bawat sulyap niya sa loob ay tila isang kutsilong humahati sa kanyang dibdib. Ang lahat ng ito ay dapat sana ay kanya, ngunit ipinagpalit niya ito sa mga papuri ng mga taong wala namang malasakit sa kanya. Hinuha ni Rafi mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bagay. Isang piraso ng papel na may guhit ni Anika na nakuha niya sa mga basura sa penthouse bago siya palayasin. Ito ay drawing ng kanilang pamilya. Si Papa, si Mama, at si Anika na magkakahawak kamay. Ang papel ay basa na at punit-punit. Tila ba sumisimbolo sa kalagayan ng kanilang pamilya? Patawad! Patawad! Bulong ni Rafi sa hangin. Ang kanyang boses ay nalulunod sa tunog ng ulan. Wala siyang lakas na tumawag o kumatok. Ang kanyang hiya ay mas mabigat pa sa basang damit na suot niya. Biglang bumukas ang main gate. Isang itim na sasakyan ang lalabas sana. Ngunit tumigil ito nang mahagip ng headlight ang nanghihinang lalaki sa tabi ng poste. Bumaba ang bintana ng sasakyan.
at ang malamig na mga mata ni Lolo Ben ang tumambad kay Rafi. Mr. Belmonte, anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Lolo Ben. Ang boses ay walang halong emosyon. Lolo Ben, gusto ko lang sanang makita sila. Kahit sa malayo lang. Nauutal na sagot ni Rafi, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Lumingin si Lolo, Ben sa mansyon. Pagkatapos ay muli kay Rafi. Ang pagkakaroon ng pagsisisi ay mabuti, Mr. Belmonte. Ngunit ang paggambala sa katahimikan nila ay isang kasalanan. Ang chairwoman ay nagsisimula na ring makahanap ng kapayapaan. Huwag mo nang hayaang ang anino mo ang muling magdala ng dilim sa buhay nila. Akmang alis na ang sasakyan nang biglang manghina ang mga tuhod ni Rafi. Bumagsak siya sa basang semento. Ang kanyang ulo ay tumama sa gilid ng poste. Ang huling nakita ni Rafi bago nagdilim ang kanyang paningin ay ang dambuhalang gate na dahan-dahang sumasara. Tila ba, tuluyan na siyang kinulong sa labas ng mundong dati niyang pinagharian. Sa loob ng mansyon, napatigil si Nerissa sa pag-aayos ng shawl ni Aling Rosa. Nakaramdam siya ng isang kakaibang kaba, isang malamig na hangin na tila humaplos sa kanyang batok. Tumingin siya sa labas ng bintana. Sa madilim na kalsada na nababalot ng ulan, hindi alam na ang lalaking sumira sa kanya ay kasalukuyang nakahandusay sa putikan sa labas ng kanyang pintuan. Ang bawat paghinga ni Rafael ay tila isang pakikibaka, isang mabigat na paalala na kahit ang hangin ay tila ayaw ng kumampi sa kanya. Nagising si Rafi sa ilalim ng malamlam at kumukurap na ilaw ng isang pampublikong ospital. Ang amoy ng gamot at ang tunog ng mga gulong ng stretcher sa labas ng silid ay naging hudyat ng kanyang bagong realidad. Wala na ang malambot na kama ng kanyang penthouse sa BGC. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matigas na kutson at ang lamig ng bakal na gilid ng kanyang higaan. Ang kanyang katawan ay hapong-hapo, hindi lamang dahil sa lagnat, kundi dahil sa bigat ng kahihiyang pasan-pasan niya. Sa isang maliit na upuan sa gilid ng kanyang kama, nakita niya ang isang pamilyar na figura. Ngunit hindi iyon si Nerissa. Iyon ay ang matandang sekretarya ng kanyang dating kumpanya, si Aling Melly, na isa sa mga tinrato niya ng masama noong siya pa ang CEO. "Gising ka na pala, Rafael," mahinahong sabi ni Aling Melly habang nagbabalat ng isang pirasong saging. "Nakita ka ng mga security sa labas ng mansyon ng mga luwalhati? Ipinadala ka rito ng chairwoman. Binayaran na rin niya ang unang gabi ng iyong paglagi rito. Ngunit bilin niya na pagkatapos nito, ikaw na ang bahala sa sarili mo." Napayuko si Rafi. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang manlabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. "Bakit siya pa rin ang tumung sa akin, Aling Melly? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa kanya, bakit hindi na lang niya ako hinayaang mamatay sa labas?" Huminga ng malalim ang matanda at tumingin sa kanya ng may halo ng awa. "Dahil hindi siya ikaw, Rafael. Ang kabutihan ni Nerissa ay hindi nakadepende sa kung gaano ka kasama. Ginawa niya yon hindi dahil mahal ka pa niya, kundi dahil yon ang tamang gawin para sa isang tao. Kahit para sa isang taong tulad mo na nakalimot maging tao." Samantala, sa isang mamahaling pawnshop sa kabilang bahagi ng lungsod, isang mabilis at mainay na komosyon ang nagaganap. Si Selena ay kasalukuyang nakikipagtalo sa may-ari ng shop habang sinusubukang isanla ang mga alahas na ninakaw niya mula sa penthouse ni Rafi. "Anong ibig mo sabihing peke ang mga ito?" "Impossible! Ang mga ito ay galing sa mga pinakasikat na butik sa Paris," sigaw ni Selena. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. "Ma'am, ang mga batong ito ay gawa lamang sa salamin, at ang ginto ay huwad na pintura lamang," malamig na sagot ng appraiser. "At ayon sa aming system, ang mga item na ito ay nakalista na bilang stolen property. Nakatawag na po kami sa pulisya." Bago pa man makatakas si Selena, 2 pulis ang pumasok sa loob ng shop. Ang mga posas ay dahan-dahang ikinabit sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay puro ginto ang hinahawakan,
Ngayon ay bakal na ang nakakapit. Ang kanyang pagsigaw at pagmamakaawa ay tila isang balighong musika sa gitna ng mataong kalsada. Ang karma ni Selena ay dumating sa paraang hindi niya inaasahan. Ang mga hiyas na inakala niyang magliligtas sa kanya ay siya palang magdadala sa kanya sa likod ng rehas. Balik sa mansyon ng mga luwalhati, nagaganap sa harden. Nakaupo si Nerissa sa isang bench. Pinapanood ang paglubog ng araw. Lumapit si Lolo Ben sa kanya. May dalang isang ulat tungkol sa kalagayan ni Rafi. Nakalabas na po siya ng ospital, Chairwoman. Ayon sa aking impormasyon, nagsimula na siyang magtrabaho bilang isang kargador sa pier para lamang may pambayad sa kanyang mga utang at pambili ng pagkain. Ulat ni Lolo Ben. Tumingin si Nerissa sa malayo. Ang kanyang puso ay hindi na kumakaba sa galit. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na kapayapaan. Hayaan mo siya, Lolo Ben. Yan ang kailangan niya. Kailangan niyang maramdaman ang bigat ng bawat sentimong kinikita niya para malaman niya ang tunay na halaga ng pagtatrabaho. Huwag mo siyang tutulungan. Pero, huwag mo rin siyang haharangin. Hayaan nating ang buhay ang magturo sa kanya. Kinuha ni Nerissa ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang abogado. Ihanda mo ang mga dokumento para sa pagtatayo ng Luwalhati Educational Fund para sa mga anak ng mga manggagawa sa pier. Gusto kong matiyak na ang mga bata doon ay may magandang kinabukasan, anuman ang pagkakamali ng kanilang mga magulang. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa lungsod, si Rafi ay nakatayo sa ilalim ng isang post sa tabi ng kalsada. Punong-puno ng dumi at pawis ang kanyang mukha mula sa maghapong pagbubuhat ng mga sako. Kinuha niya ang isang maliit na piraso ng tinapay mula sa kanyang bulsa, ang kanyang unang pagkain sa loob ng maghapon. Habang kumakain siya ng tahimik, isang puting limousine ang dahan-dahang dumaan sa kanyang tapat. Nakita niya si Nerissa sa loob, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang maikling sandali. Walang galit sa mga mata ni Nerissa. Tanging isang malamig na pagkilala sa isang taong bahagi na lamang ng kanyang nakaraan. Napayuko si Rafi, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa matinding pagsisisi. Sa sandaling yon, napagtanto niya na ang pinakamalaking parusa ay hindi ang pagiging mahirap muli, kundi ang makitang masaya at payapa ang taong sinira mo, habang ikaw ay naiwang mag-isa sa dilim na ikaw rin ang gumawa. Minsan, kailangang mabasag ang lahat ng mayroon ka para lamang makita mo kung ano talaga ang mahalaga sa gitna ng mga pirasong natira. Ang boses ni Nerissa ay mahinahon, ngunit puno ng kapangyarihan, habang nagsasalita siya sa harap ng mga mamamahayag at mga piling panauhin. Narito sila sa inaugurasyon ng Luwalhati Center for Women and Children, isang gusaling itinayo hindi lamang gamit ang semento at bakal, kundi gamit ang bawat luhang ibinuhos niya noong siya pa ay tinatapakan ng sariling asawa. Ang gusali ay pintura ng puti, simbolo ng bagong simula at kalinisan ng hangarin. Sa bawat sulok ay may mga bulaklak ng jasmine na ang bango ay humahalo sa sariwang hangin ng umaga. Nakatayo si Nerissa sa entablado. Suot ang isang simpleng beige na suit na nagpapakita ng kanyang sopistikasyon. Sa tabi niya ay si Anika, na masayang nakikipaglaro sa ibang mga bata, at si Aling Rosa na nakaupo sa unang hanay, may mga luha ng kagalakan sa kanyang mga mata. Ito ang tagumpay na hinangad ni Nerissa, isang tagumpay na hindi naninira, kundi bumubuo ng mga pangarap. Ang center na ito ay para sa bawat babaeng sinabihang wala silang kwenta, para sa bawat inang tinalikuran ng kanilang mga asawa, at para sa bawat batang nang ulila sa pagmamahal ng isang magulang dahil sa kasakiman. Patuloy ni Nerissa. Dito, tutulungan namin silang mahanap muli ang kanilang lakas. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa laki ng iyong bangko, kundi sa dami ng buhay na iyong nabago. Habang nagaganap ang masayang pagdiriwang na ito, malayo sa karanyaan ng center, sa mainit at maalikabok na pier ng Maynila, ang realidad ay mas masakit
at mas mabigat. Si Rafael ay kasalukuyang nakapila sa ilalim ng matirik na araw. Ang kanyang balat, na dati ay makinis at laging nasa aircon, ngayon ay sunog na sa araw at puno ng libag. Ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo, at ang kanyang likod ay tila mababali na sa bawat sakong binuhat niya mula sa barko patungo sa bodega. Wala siyang suot na mamahaling tuksido. Ang tanging suot niya ay isang lumang sando na basa ng pawis at isang pantalong may mga tagpi. Hoy Belmonte, bilisan mo riyan. Ang dami pang sako na kailangang ilipat, sigaw ng kanilang kapatas. Isang lalaking may malaking tiyan na walang pakialam kung pagod na ang mga tauhan niya. Hindi sumagot si Rafi. Yumuko lamang siya at kinuha ang susunod na sako ng bigas. Habang naglalakad siya, nakita niya ang isang gusot na diaryo sa sahig. Sa front page nito, nakalagay ang malaking litrato ni Nerissa sa inaugurasyon ng center. Ang kanyang asawa, ang babaeng dati niyang minaliit, ay mukhang isang anghel na nagdadala ng liwanag sa mundo. Samantala, siya ay narito sa putikan, nagbabayad sa bawat pagkakamaling ginawa niya. Isang matinding hapdi ang naramdaman ni Rafi sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa bigat ng sako, kundi dahil sa bigat ng pagsisisi. Naalala niya ang mga hapon noong umuuwi siyang pagod at ang unang sasalubong sa kanya ay ang baso ng malamig na tubig at ang matamis na ngiti ni Nerissa. Naalala niya kung paano siya nito pinapaypayan habang natutulog. Noon, inakala niya na obligasyon iyon ni Nerissa. Ngayon, napagtanto niya na iyon ay ang pinakadalisay na uri ng pagmamahal na itinapo niya para sa isang huwad na ningning. Patawad, Nerissa. Patawad, Anika. Bulong niya. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon sa hangin. Isang hapon, habang nagpapahinga ang mga kargador sa tabi ng kalsada, isang mamahaling sasakyan ang dumaan sa harap nila. Napahinto ang sasakyan dahil sa trapiko at ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba. Si Nerissa yon. Siya ay on the way sa isang charity check sa komunidad na malapit sa pier. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, tumigil ang mundo para kay Rafi. Nakita niya ang kagandahan ni Nerissa na tila ba mas kuminang pa sa gitna ng kanyang mga gawain. Wala nang poot sa mga mata ng babae. Ang naroon ay isang matibay na pader ng katahimikan. Hindi siya kinawayan ni Nerissa. Hindi rin siya nito tinalikuran. Tinitigan lamang siya nito nang may pagkilala sa isang taong naging bahagi ng kanyang lumang buhay bago muling itinaas ang bintana at nagpatuloy ang sasakyan sa pag-alis. Napaupo si Rafi sa semento. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Umiyak siya ng tahimik. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng hiya. Hindi ang hiya ng pagiging mahirap, kundi ang hiya ng pagiging isang taong hindi marunong magpahalaga sa tunay na kayamanan. Bumalik siya sa trabaho ng may bagong determinasyon. Hindi na siya naghahangad na bumalik sa BGC. Hindi na niya hinahangad ang posisyon ng CEO. Ang tanging hangad niya ay mapatunayan sa sarili niya na kaya niyang magbago. Sa gabing yun, kinuha niya ang kanyang unang sweldo. Isang maliit na halaga kumpara sa mga ginagastos niya noon sa isang bote ng alak. Naglakad siya patungo sa isang maliit na tindahan at bumili ng isang maliit na pakete ng biskwit. Inialay niya ito sa isang batang palaboy na nakita niya sa kanto. Para sa'yo, anak, sabi ni Rafi, habang hinahaplos ang ulo ng bata. Nabuo ng ngumiti ang bata at magpasalamat. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Rafi ang isang kakaibang init sa kanyang puso. Ito ang unang hakbang ng kanyang paglalakbay patungo sa pagbabago. Hindi man siya mapatawad ni Nerissa sa lalong madaling panahon, ang mahalaga ay nagsimula na siyang matutong magmahal muli. Simula sa pinakamaliit na paraan. Habang ang buwan ay sumisikat sa itaas ng pier, si Rafi ay nakaupo sa isang lumang bangko, nakatingin sa dagat. Ang kanyang katawan ay masakit,
ngunit ang kanyang isip ay malinaw. Ang daan patungo sa kapatawaran ay mahaba at puno ng tinik. Ngunit sa unang pagkakataon, handa na siyang lakarin ito, kahit gaano pa katagal. Hindi pera ang kailangan ko mula sa iyo, Nerissa. Ang tanging bitbit ko ngayon ay ang bigat ng isang healing na alam kong hindi ko deserve. Ang pagkakataong sabihin sa iyo kung gaano ako naging bulag. Ang boses ni Rafi ay halos isang gulongga lamang. Paos at pagod mula sa maghapong pagbubuhat sa pier. Nakatayo siya sa labas ng gate ng Luwalhati Center. Ang kanyang suot ay isang kupas na t-shirt at pantalon na may mansa ng grasa. Sa ilalim ng mga maliwanag na ilaw ng center, ang kanyang anyo ay tila isang madilim na anino ng lalaking dating nagmamay-ari ng BGC. Hawak niya sa kanyang nanginginig na kamay ang kanyang unang buong sahod na nakalagay sa isang maliit na puting sobre. Isang halagang sapat lamang para sa ilang araw na pagkain. Ngunit para sa kanya, ito ang pinakamalinis na perang nahawakan niya sa loob ng maraming taon. Lumabas si Nerissa mula sa gusali, kasunod si Lolo Ben. Napatigil siya nang makita ang lalaking dating ang tinawag na asawa. Ang hangin sa pagitan nila ay naging mabigat, puno ng mga alaala ng 10 taon ng pag-ibig at isang gabi ng matinding pagtataksil. Tumingin si Nerissa sa mga mata ni Rafi. Wala na doon ang apoy ng galit. Tanging ang malalim at malamig na kapayapaan ng isang taong nakahanap na ng sariling halaga. Anong ginagawa mo rito, Rafi? Mahinahong tanong ni Nerissa. Sinabi ko na sa'yo, ang lahat ng dapat nating pag-usapan ay nasa kamay na ng mga abogado. Napayuko si Rafi. Hindi makatagal sa malinis na titig ng babaeng sinira niya. Alam ko, hindi ako naparito para sa annulment o para sa pera. Naparito ako dahil gusto ko lang ibigay ito. Iniabot niya ang sobre. Para ito sa foundation. Maliit lang ito, galing sa unang sahod ko bilang kargador. Gusto ko lang na ang unang bunga ng pagtatrabaho ko ng marangal ay mapunta sa mga taong tinutulungan mo. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa paligid. Si Lolo Ben ay akmang lalapit para pigilan si Rafi. Ngunit itinaas ni Nerissa ang kanyang kamay na buo nang tanggapin ni Nerissa ang sobre. Naramdaman niya ang gaspang ng papel at ang pawis na nanunuot dito. Isang sakripisyong hindi niya inakalang magagawa ni Rafi. Bakit mo ito ginagawa, Rafi? Tanong ni Nerissa. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagtataka. Maari mo itong gamitin para sa sarili mo. Alam kong wala kang tinitirhan, kundi isang maliit na kwarto sa tabi ng pier. Dahil iyon ang nakakapat sa akin, sagot ni Rafi. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. Nerissa, sa bawat sakong pasan ko, naalala ko ang bawat sakit na idinulot ko sa iyo. Inakala ko noon na ang pagiging CEO ay ang rurok ng buhay ko. Pero ang totoo, doon ako naging pinakamaliit na tao. Patawarin mo ako. Hindi dahil gusto kong bumalik ka sa akin, kundi dahil gusto kong maging karapat-dapat muli na tawaging ama ni Anika. Naramdaman ni Nerissa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang makitang wasak ang lalaking dati ay napakayabang, ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng lungkot na hindi niya inaasahan. Ngunit alam niya na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan. Ang sugat ay naghilom na, ngunit ang peklat ay mananatiling paalala ng katarungang ipinaglaban niya. Pinapatawad na kita, Rafi, sabi ni Nerissa. Ang kanyang boses ay tila isang mahinahong awit ng paglaya. Matagal na kitang pinatawad. Hindi para sa iyo, kundi para sa sarili ko at para kay Anika. Pero ang pagpapatawad ay hindi shortcut para makuha ang tiwalang sinira mo. Kailangan mong patunayan sa sarili mo na ang pagbabagong ito ay hindi lamang dahil sa hirap, kundi dahil sa pag-ibig sa katotohanan. Biglang lumabas si Anika mula sa loob ng center. Dala ang isang maliit na box ng mga cupcakes na ginawa nila sa livelihood class. Napatigil ang bata nang makita ang kanyang ama. Sa isang sandali, tila tumigil ang oras.
Lumapit si Anika, dahan-dahan, hanggang sa makatayo siya sa harap ni Rafi. Papa, bakit po kayo madumi? Tanong ng bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng pag-aalala. Lumuhod si Rafi sa harap ng kanyang anak, hinayaan ang mga luha na dumana sa kanyang maduming pisingi. Nagtatrabaho si Papa, Anika. Nag-aaral si Papa kung paano maging isang mabuting tao para sa iyo. Inabot ni Anika ang isang cupcake kay Rafi. Kain po kayo, Papa. Sabi ni Mama, ang mga taong nagtatrabaho ng mabuti ay dapat laging may premyo. Humagulgol si Rafi habang yakap ang kanyang anak sa gitna ng kalsada. Ang bawat hikbi niya ay tila paglilinis ng kanyang kaluluwa mula sa mga kasinungalingan ng nakaraan. Nakatingin si Nerissa sa mag-ama. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ang hustisya ay nakamit na, hindi sa pamamagitan ng paghihigante, kundi sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Bago umalis, lumingon si Rafi kay Nerissa. Salamat, Nerissa. Salamat sa hindi pagsuko sa pagpapakita sa akin ng tunay na liwanag, kahit na pinili kong manatili sa dilim ng matagal. Naglakad palayo si Rafi. Ang kanyang tindig ay hindi na kasing yabang ng dati, ngunit meron na itong bagong uri ng dignidad. Naiwan si Nerissa na nakatingin sa kanyang papalayong anino. Alam niyang ito na ang huling pahina ng kanilang kwento bilang mag-asawa at ang simula ng isang bagong kabanata kung saan ang bawat isa sa kanila ay malaya na. Ngunit habang papasok si Nerissa sa loob ng center, isang tawag mula kay Lolo Ben ang nagpatigil sa kanya. Chairwoman, may kailangan po kayong malaman. Si Selina, nakatakas po siya sa kustodiya ng mga pulis habang inililipat siya sa kulungan kaninang hapon. Naramdaman ni Nerissa ang muling paglamig ng hangin. Ang kapayapaang akala niya ay ganap, na ay tila meron pang isang huling pagsubok na kailangang harapin. Isang huling anino ng nakaraan na hindi pa handang bumitaw ng ganoon kadali. Ang bawat dapit hapon ay nagpapaalala na may katapusan ang bawat hirap. Ngunit ang tunay na liwanag ay matatagpuan lamang sa pagsikat ng bagong pag-asa mula sa mga abo ng nakaraan. Ang gabi ay balot ng isang kakaibang katahimikan sa labas ng Lualhati Center. Ang ulan ay dahan-dahang tumitila, iniiwan ang kalsada na basa, at kumikinang sa ilalim ng mga dilaw na ilaw ng poste. Katatapos lang ng isang mahabang araw para kay Nerissa. Habang inaalalaya niya si Anika patungo sa naghihintay na sasakyan, naramdaman niyang isang malamig na titig mula sa madidilim na anino ng mga puno sa kabilang kalsada. Bago pa man siya makahakbang, isang figura ang biglang sumulpot mula sa dilim. Si Selina. Ang babaeng dati ay kumikinang sa ginto at mamahaling pabango ngayon ay mukhang isang ligaw na hayop na nagugutom. Gusot-gusot ang kanyang damit, madumi ang kanyang muka, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tindi ng ingit at desperasyon. Hawak niya ang isang matalim na piraso ng basag na bote, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang nakatutok ito sa direksyon ni Nerissa. Ikaw ang may kasalanan ng lahat! Sigaw ni Selina. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pait. Nasa akin na ang lahat, Nerissa. Si Rafi, ang karanyaan, ang BGC. Pero dahil sa'yo, naging basura ako. Kung hindi ako magiging masaya, sisiguraduhin kong wala ka ring babalikang kaligayahan. Marahas na sumugod si Selina patungo kay Anika. Nanigas sa takot si Nerissa. Ang kanyang tanging nagawa ay yakapin ng mahigpit ang kanyang anak at iharap ang kanyang sariling likod sa panganib. Inasahan niya ang hapdi ng sugat, ang sakit ng pag-atake. Ngunit ang narinig niya ay hindi ang kanyang sariling hiyaw, kundi ang tunog ng isang mabigat na pagbangga ng mga katawan sa semento. Nang dahan-dahang lumingon si Nerissa, nakita niya si Rafael. Ang lalaking dati ay hindi man lang siya kayang ipagtanggol sa mga salita. Ngayon ay nakadapa sa semento habang mahigpit na hawak ang mga kamay ni Selina para pigilan ang pag-atake nito. Nakuha ni Rafi ang sugat sa kanyang braso
na dapat ay para kay Nerissa. Ang dugong dumadaloy sa kanyang balat ay tila isang sakripisyong naghuhugas sa bawat pagkakamaling ginawa niya noong una. "Tumigil ka na, Selina!" sigaw ni Rafi. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pagsisisi. "Huwag mo silang sasaktan. Ako ang sumira sa buhay mo dahil sa sarili kong kasakiman. Huwag mo silang idamay sa galit mo." Mabilis na dumating ang mga security ng Luwalhati Global at si Lolo Ben. Sa loob ng ilang sandali, nasubdu si Selina. Habang isinasakay siya muli sa sasakyan ng mga pulis, ang kanyang mga hiyaw ng galit ay unti-unting nanghina hanggang sa maging isang iyak na lamang ng pagkatalo. Ang reyna ng panlilinlang ay tuluyan ng dinala sa lugar na nararapat sa kanya, sa likod ng mga rehas kung saan wala nang makikinig sa kanyang mga kasinungalingan. Lumapit si Nerissa kay Rafi, na kasalukuyang nakaupo sa semento habang hawak ang kanyang sugatang braso. Kumuha si Nerissa ng isang panyo mula sa kanyang bag at dahan-dahang itinali ito sa sugat ng lalaki. Isang matinding katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang katahimikan na hindi napuno ng galit, kundi ng pagtanggap. "Salamat, Rafi," bulong ni Nerissa. "Salamat sa pagprotekta sa anak natin." Tumingin si Rafi kay Nerissa. May mga luha ng kinalimutan ng sakit sa kanyang mga mata. "Ito na lang ang tanging paraan na alam ko para mabawi ang kahit konting bahagi ng pagkataong itinapon ko, Nerissa. Hindi ko hinihihing tanggapin mo ako muli. Sapat na sa akin na alam kong ligtas kayo." Nabuo nang lumapit si Anika at hawakan ang kamay ng kanyang ama. "Papa, bayani ka po ba?" tanong ng bata. Napangiti si Rafi nang may halong pait. "Hindi, anak. Si Papa ay isang taong nagkamali. Ngunit sinusubukang itama ang lahat para sa iyo." Lumipas ang ilang buwan. Ang Luwalhati Global Capital ay naging simbolo ng pag-asa sa buong bansa. Si Nerissa ay nanatiling isang matatag at mapagmahal na lider, ngunit hindi niya kinalimutan ang kanyang pinagmulan. Si Aling Rosa ay naninirahan ng payapa sa mansyon, malusog at masaya, habang pinapanood ang paglaki ni Anika. Si Rafael ay hindi bumalik sa pagiging CEO. Pinili niyang manatili sa isang simpleng trabaho bilang isang foreman sa isang construction site na pagmamay-ari ng Luwalhati Foundation. Doon, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagpapakumbaba. Tuwing linggo, pinapayagan siya ni Nerissa na makasama si Anika sa parke. Hindi sila nagbalikan bilang mag-asawa, ngunit nakahanap sila ng isang bagong uri ng ugnayan. Isang ugnayang binuo sa katotohanan at respeto. Sa huling tagpo, nakatayo si Nerissa sa beranda ng kanyang mansyon, pinapanood ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa buong paligid. Lumapit si Lolo Ben sa kanya at nag-abot ng isang dokumento. "Chairwoman, ang lahat ng utang ng pamilya Belmonte ay ganap na pong nabayaran ni Mr. Rafael. At ang balita mula sa kulungan, si Selina ay sumasailalim na sa psychological treatment." Ulat ni Lolo Ben. Tumango si Nerissa at huminga ng malalim. Ang bawat sugat ng nakaraan ay naging peklat na lamang na nagpapaalala sa kanya ng kanyang lakas. Napagtanto niya na ang tunay na yaman ay hindi ang mga bilyong piso sa bangko, kundi ang kakayahang magpatawad at ang kapayapa ang nararamdaman mo kapag alam mong wala ka ng kailangang patunayan sa mundo. Ang pag-ibig na dati ay nagdulot ng sakit ay naging isang aral ng buhay. Habang naririnig ni Nerissa ang tawa ni Anika mula sa loob ng bahay, alam niyang sa wakas, ang bagyo ay natapos na. Ang bawat patak ng ulan ay napalitan na ng isang maningning na bukang liwayway. Dahil sa huli, ang isang tunay na luwalhati ay hindi nasusukat sa ningning ng kanyang korona, kundi sa tibay ng kanyang puso sa gitna ng bawat pagsubok. Ang kwento ni Nerissa at Rafi ay hindi nagtapos sa isang perpektong pagsasama, kundi sa isang perpektong paghilom. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay hindi na kasing hapdi ng mga nagdaang taon. Sa halip, ito ay tila isang mainit na yakap na nagbibigay ng bagong buhay sa malawak na harden ng Luwalhati Foundation.
Ang bawat bulaklak ay nakabukas, humihinga ng sariwang hangin, at ang huni ng mga ibon sa paligid ay tila isang maamong musika na nagdiriwang sa kapayapaang sa wakas ay naghari sa puso ng bawat isa. Nakatayo si Nerissa sa gitna ng damuhan. Pinapanood si Anika na masayang tumatakbo habang hawak ang isang makulay na saranggola. Sa tabi ng isang puno, nakaupo si Rafael. Hindi na siya ang lalaking may suot na mamahaling tuksido at may mapagmataas na tingin. Ngayon, suot niya ang isang simpleng t-shirt at pantalon na gawa sa matibay na tela. Ang kanyang mga kamay ay may mga peklat ng tunay na pagtatrabaho. Ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw at payapa. Tinutulungan niya ang kanyang anak na ayusin ang tali ng saranggola. Isang simpleng gawain na dati ay wala siyang panahon, ngunit ngayon ay itinuturing niyang pinakamahalagang bahagi ng kanyang linggo. Pinyatawad na ba kita, Rafi? Bulong ni Nerissa sa kanyang sarili habang nakatingin sa malayo. Ang sagot ay dumating sa anyo ng isang malalim na buntong hininga. Pinatawad na niya ang lalaki. Hindi dahil sa karapat-dapat ito, kundi dahil ang kanyang puso ay masyadong mahalaga para punuin ng pait. Ang pagpapatawad ay hindi ang pagbabalik sa kung ano ang nawala, kundi ang pagtanggap na may mga bagay na kailangang mabasag para mahanap ang mas matibay na pundasyon. Ang kanilang ugnayan bilang mag-asawa ay tapos na. Ngunit ang kanilang ugnayan bilang mga magulang ay nagsisimula pa lamang sa ilalim ng liwanag ng katotohanan. Nahanap na rin ni Nerissa ang kanyang tunay na kapayapaan. Ang yaman na dati niyang ikinahiya ay naging kasangkapan niya para magbigay ng boses sa mga taong hindi naririnig. Ang bawat gusali na itinayo niya, ang bawat batang pinag-aral niya, ay isang patunay na ang kapangyarihan ay walang saysay kung hindi ito ginagamit sa paglilingkod. Si Aling Rosa ay mahimbing na natutulog sa loob ng mansyon. Kampante sa kaalamang ang kanyang anak ay naglalakad na sa tamang landas, at ang kanyang apo ay lumalaking may dangal. Ang mahalagang aral na iniwan ng kanilang kwento ay simple lamang, ngunit napakalalim. Ang tao ay hindi nawawala ng halaga dahil sa kanyang kahirapan, kundi dahil sa kanyang pagkawala ng utang na loob at pagmamalasakit sa kapwa. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa taas ng narating mo sa BGC, kundi sa lalim ng iyong pagpapakumbaba kapag ikaw ay nasa tuktok. Ang dangal ay parang isang kristal. Mahirap itong buuin kapag nabasag, ngunit sa pamamagitan ng tunay na pagsisisi, ang bawat piraso ay maaring maging isang obra maestra ng pagbabago. Sa huling sandala, lumapit si Rafi kay Nerissa. Hindi siya lumapit para humingi ng higit pa sa ibinigay sa kanya. Inabot niya ang isang maliit na sobre na naglalaman ng huling bayad para sa mga utang ng kanyang kumpanya na inako ni Nerissa. Malaya na tayo, Nerissa, mahinahong sabi ni Rafi. Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano maging isang lalaking marangal muli. Tumango si Nerissa at ngumiti. Isang ngiti na wala ng bahid ng lungkot. Malaya na tayo, Rafi. Humayo ka at ipagpatuloy ang pagiging mabuting tao. Habang pinapanood ni Nerissa ang paglipad ng saranggola ni Anika patungo sa asul na kalangitan, napagtanto niya na ang bawat pagbagsak ay simula lamang ng isang mas mataas na paglipad. Ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng napalitan ng liwanag ng kasalukuyan. Ang sugat ay naging peklat, at ang peklat ay naging simbolo ng kanyang tagumpay. Ang kwento ng luwalhati ay hindi natapos sa isang kasalan o sa muling pagsasama, kundi sa isang mas matamis na katotohanan, na ang bawat tao ay may pagkakataong magbago, at ang bawat pusong nasugatan ay may kakayahang maghilom at magmahal muli, simula sa pagmamahal sa sariling dangal.